Maraming nagtataka kung bakit kailangang secret ang naging desisyon ni former DDS Ombudsman Samuel Martires na nag-clear o nagpawalang sala sa isang high-profile na akusado gaya ni Senator Joel Villanueva. Alam na natin, isa na dyan si bagong Ombudsman Boying Remulla. So it's a surprise secret decision that came out. So it was a secret, sir? Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Diba parang secret decision siya? Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Na para bang isang psyop ang pahayag niya kahapon na ipapa-enforce niya kay Senate President Tito Sen. That should be enforceable immediately by a letter containing the decision given to the Senate President. Ang matagal ng delayed na dismissal order ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva sa isang administrative case. Dahil dito, tila na-alarma si Villanueva at bigla niyang isinapubliko ang ilang larawan o proof na umano'y nagpapatunay na na-clear na siya noon pa ng pro-Duterte Ombudsman Samuel Martires. Pero ang tanong ng marami, hindi lang bakit secret, kundi bakit tila hindi naging proud si Villanueva sa kanyang acquittal matapos baliktarin ni Martires ang desisyon ni Carpio Morales. Nakakapagtaka kasi sa kasaysayan ng mga naabsuwelto, tila si Villanueva lang ang hindi nagyabang o nag-celebrate sa kanyang pagkakaligtas. Hindi po ba? At parang may tandem pa, sinekretong matindi ni Martires ang kanyang desisyon habang si Villanueva naman sinekreto rin ang kanyang celebration kung meron man at pati ang kanyang records hanggang sa mapilitan siyang ilabas ang mga ito dahil siguro nagpanik matapos ang banta kahapon ni Ombudsman Boying Remulla. Ngayon, siya pa raw ang biktima ng harassment kaya ang tanong ngayon ni na Auntie Claire Castro at former Senator Dick Gordon, bakit tila hindi proud si Joel Villanueva na mapawalang sala ng DDS as leaker at minion na si Martires? Panoorin. That's 2016, nag-decide sila, Senate, di man lang sila na-inform about this. Di ba? At hindi rin, di ba, alam mo, if you're proud lang na-dismiss yan, ikakalat mo. Ikakalat mo. Never! Sa ibang talumpati ni Senator Villanueva na sinabi niyang may dismissal ng case. Meron ba? Parang wala ako nadinig, kaya pati sila ngayon nagulat. Kasi otherwise, doon pa lang binabanggit niya, di ba? Meron siyang binanggit, isang interview yun, may binanggit siya na pinake rin yung pirma niya. Di ba? 2019, ipinagyabang mo na yan. Unfair! Unfair daw si Ombudsman agree with that because plus legislation nga yan Aba, yung nangyari pa ang ginawa nila itong ginawa dito kay Villanueva dapat malaman ng buong manda dapat hindi nila sinabi na dapat malaman. Ang nangyari, tinago ngayon yan. Lumabas siya ngayon 3 years later at tinago naman ito si Justice Martires. Diba? Anong purpose ba tinago? Diba? Yun ba't hindi nyo pinagyabang? Tinago. At nung tinago yan, hindi nalaman ng tao. Ito yung pinagkaguluhan ng Senado. Kaya nga nakialam si Senator Pimentel, sabi niya hintayin natin ng Ombudsman. 3 taon nakatago yan. At bigla na lang ako September 10, 2025, hindi pinapakita yung desisyon na dinidismiss. Ang pinapakita ngayon, si Joel Villanueva na nagsasabi na meron siyang clearance na wala na siyang both administrative and criminal cases. Si Ombudsman. Unfair! Pero paano kung ikaw mag-a-appeal? Wala kang alam. With all demanda, hindi mo alam. Yung si Conchita Morales, hindi niya rin alam. Ginawa na... So yung mga parties dito involved, dapat ma-inform. Pag hindi sila informed, sabi ko, hindi aandar yung period ng kanilang pagsasagawa ng legal action or rather remedy. Diba? Kung mag-a-appeal sila, hindi aandar yon. So parang once na katanggap, doon pa lang aandar yung doon pa lang aandar yung period. Alam nila, nandun sa statement ng Ombudsman at binigyan lang si Joel, hindi binigyan yung tao, nasa 5 taon, hindi na alam, bigla lang tayo nabulaga. Yes. Ito kasi, Boying Remulla, lumalabas na yan, parang nagpabaya siya, hindi siya nagpabaya. Tinago, paano wala laman kung tinago? Lumabas sila ngayon. Dahil nalaman na nila, na nung uupo na si Boying, on September 2025,
uupo si Boying, lumabas ng October 7, nakuha si Boying, September 10, biglang lumabas yung clearance si Villanueva. Halatang-halata. Halatang-halata. Ayun. Halatang-halata si Ombudsman Martires. Dapat maintindihan ng tao yan na talagang may impunity na yan, na tinatago na mismo. Bakit tatago? Dapat sabihin ninyo bakit yung dinismiss. Dahil ang batas natin sinasabi, pag gumawa ng desisyon ang husgado, dapat sasabihin nila, ito ang facts, ito ang pinagbasihan namin ng batas kung bakit namin dinismiss. Hindi wala tayong alam kung bakit nila dinismiss yan. Sir, yung sinasabi lang po ninyo na dapat sabihin ng ombudsman, yung naging desisyon, through publication po yun, dapat nakapublish. Ganun po ba? Hindi naman kailangan. Basta notified lang yung proper parties. I-notified lang, sufficient na yon. Naman yun ang batas dapat sa official gazette later. Hinahanap namin sa official gazette. Kaya nga, inipitahan niyo ako, hindi ko naman alam yung kay Joel. Siyempre, kasama ko nung araw sa Senado. Pero hindi na nga ako lang po sa Senado yan, pagtatakpan ko o tutulungan ko. Ang sinasabi ko lang, yung batas, ito ang batas. Sinasabi ko lang ng tao, ito ang batas, kayo humusga. Dapat bang itago? Di ba dapat ipaliwanag kung bakit dinismiss? Di ba? Totoo naman. Saka dapat, if you're, di ba makaka-clear kung ikaw yung kandidato at nalinis yung pangalan mo dito sa 10M na pork barrel, di ba ikaw ang una magpa-publish or ikaw magpa-press briefing ka pa? Na-dismiss ang decision sa akin. Di ba? Na-dismiss. So, paano makaka-appeal? Yung dapat mag-appeal kung hindi sila notified. Diba? So, dapat makita yan. Sa record dyan, makikita naman kung yung mga stamp niyan, mailing. Kung ikaw mag-a-appeal, kung ayaw mo yung ginawa niya, dapat mag-a-appeal ka, hindi ka na maka-appeal. Yun ang problema. Pero Senator Dick, sabi nyo nga po mali yung paraan, yung naging proseso po nila kasi itinago nga po and he said there's even a violation. So kung may violation, kung mali yung proseso sa ngayon, well, hindi na babawiin sa ngayon, no? Yung naging desisyon ni Ombudsman Martires. Is it effective? Valid pa rin? Sa tingin ko, bilang isang abogado, you cannot win a case by cheating the public. Okay, mangyayari yung clear. Tingnan muna. Sino mga parties ang di na-inform? Na-email ba to? Na-i-distribute ba to? Sa mga proper parties. Kung hindi, yung decision na yan, it may be valid, pero pwede pang maging aksyon. Sabi ko, yung period, hindi naubos. Kasi mag-start lang yung counting ng period from the time na you receive the copy of the decision. Okay? Because alam mo, nakalagay sa batas natin, yung ombudsman is the protector of the people. Ano yung sabihin nun? Siya ang nagkukubli sa tao, siya ang nagpuproteksyon ng tao. Ba't mo itatago yung kaso? Lumalabas ngayon, binabiolate mo yung constitution na dapat the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Pag tinago mo, hindi na nadaya mo ang tao, di ba? So sinasabi po ninyo hindi valid? Yes, I think hindi valid yan. Dahil public na public yung sinabi ni Justice Conchita Morales na dating ombudsman sa Justice sa Supreme Court. In the first place, hindi naman state secret yan Pero ang problema nito mga ka-clear, lumalabas dito na yung nag-imbestiga ay yung Field Investigation Office ng Office of the Ombudsman. Sila yung nag-file, sila din yung nag-dismiss. Diba? Ombudsman na nag-file, ombudsman din na nag-dismiss. Diba? Kaya siguro, takang-taka tong si Conchita Morales. Kami nag-file yan Field Investigation Office, inimbestigahan yan Tapos i-dismiss mo, Martires.